Magandang oras mga katiyets, mga kababayan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sana'y nasa mabuting kalagayan ng lahat. At sa ating mga overseas Filipino workers na nandyan sa mga hotspot sa sanlibutan, lalo na dyan sa the Middle East, ay ingat kayo palagi at magdasal sa Panginoon na ilayo kayo sa kapahamakan. Alright, so merong nag-request sa akin ng mga kahulugan ng heart treasure signs, symbols. Ito yung mga puso na hugis na mga marka sa bato at ang iba't ibang kahulugan nito. Well, atin umpisan dito sa introduction ng puso. Okay? So meron ngang iba't ibang heart-shaped signs which are used to signify the treasure is either buried near, under, or slightly away from the heart sign. Ang puso na marka, ibig sabihin yan ay mayamang bahay. Ang mayamang bahay yan yung kin. The house of gold is kin sa kanji. K-I-N, kin. So means ang heart ay equivalent to kin na word. Ibig sabihin ng heart ay ginto. So kapag may heart, yan ay treasure. So rich home. Ang rich home refers to the symbol kin na bahay ang itsura. Kin is gold in Japanese kanji. So no further ado, atin na isa-isahin ang mga hugis ng puso na makikita natin. Well, dalawang klaseng puso na marker ang makikita natin. Merong gawa ng nature, nagagaya dito sa litrato. Gawa yan ng nature, pero kung tingnan natin parang gawa ng tao. So kapag gawa ng nature, yan ay 50-50 na meron. Pero kapag gawa ng tao ang marka, yan ay 99.9% na meron. Okay, kagaya nito, ito ay natural, so 50-50 yan. Kasi pwedeng magbaon din dito ang mga Hapon kapag may nakita silang napakalaking heart-shaped rock na gawa ng nature. Pwede rin gawin nila yun na primary marker ng ibinaon nila kasi hindi na sila mag-uukit pa ng bato, hindi na sila mag-effort pagpurma ng bato, formado na ang bato na puso. Kaya ang gawin nila ay lagyan na lang ito ng mga secondary markers sa gilid, halimbawa arrow o mga litra. So pwedeng ganito, pwedeng natural shape na mga bato ay lalagyan din yan ng treasure ng Hapon. So kailangan talaga meron kayong mga kagamitan na reliable sa pagdetect sa kapaligiran kung merong makikitang natural heart-shaped marker or man-made heart-shaped marker. Kaya dito ito'y nakuha ko sa The Lost Gold of World War II na episode sa History Channel. Ito'y man-made. Series of heart ito, maraming puso, sunod-sunod. Ito'y trail sign. Ibig sabihin magpatuloy pa sa unahan. Kapag sunod-sunod ang puso na maliliit, ibig sabihin yan, sa unahan pa yan. So tingnan nyo lang, back and forth, kung saan nakaharap ang mga puso, karamihan ng puso kung nakaharap sa, sabihin natin sa east, pwedeng direksyon niya ay east. Kasi dalawa na direksyon yan eh. Katulad nito, maguluhan tayo kung saan ba tayo pupunta nito, east o west. Di ba? Pero dito sa sa bandang dulo, mayroon kasing ulo ng ibon, so papuntang siya, papuntang west. Itong example. Okay, so dito na tayo. Itong sign na to, very common ito. Ito, so ibig sabihin niya treasure on the spot. So kapag ganyan na ang butas ay sintro na sintro sa hugis ng puso, itong dito yung dot. Kapag nasa gitna talaga siya, ibig sabihin under sa malaking bato kung saan nakaguhit ito. Or pwedeng sa harapan ng
nakaukit na ito ay merong malaking bato, pwedeng sa malaking bato talaga ang under. Treasure under. Ngayon kung itong bilog ay medyo nasa gilid, so gilid ng bato ibinaon. Okay, kung kaliwa na gilid o sa likod ng puso, ibig sabihin sa likod ng bato na malaki ang item. Okay, so meron tayo dito isang malaking puso at isang maliit. So ito'y treasure inside the tunnel. So ang maliit na puso ay nagtuturo yan sa tunnel. Ang malaking puso, yan yung tunnel. So kagaya nito ay nasa bandang kaliwa ang entrance to tunnel. So pwedeng itong dot, ang bilog, ito yung entrance to the tunnel. So dito ang pasukan. So halimbawa ito yung dalawang bato na may marka na maliit na puso at malaki. At pwede rin isang bato lang yan na malaki na ginuhit ang dalawang puso. So katulad nito, nasa kaliwa ang tunnel. Nasa kaliwa itong may dot. Okay, so patuloy tayo. Ito, nakatayong puso, nakaturo pa itaas siya, nakakarve yan sa bato, naka-chisel sa bato. So nakatayo siya, ang ibig sabihin ay paakyat ka sa bundok. So siya ay trail marker pa, hindi pa siya yung final treasure marker, hindi pa. Siya ay trail. Nagturo siya, paitaas, ibig sabihin paakyat ka. Hindi pwedeng sa itaas ng niyog. Walang treasure sa ibabaw ng niyog. Ang treasure ay binaon talaga yan sa lupa o sa bato. Kaya ito, to the mountain, paitaas. Ayan, makikita ang mga trail sign na ito sa creek, sa baba, sa paanan ng bundok. At kapag nakaturo siya paitaas, so yan ay trail na nasa ibabaw pa ng bundok ang item. At pagdating mo doon, meron kang madaanan pa ng mga bato na merong mga marka na nagtuturo kung saan talaga sa ibabaw ng bundok. Okay, kapag ito, meron siyang bitak-bitak, parang kidlat, para siyang broken hearted. So kapag ganyan, may bitak ang hugis puso na marker, ay danger yan. So merong booby trap or poisonous chemical na nakalagay sa item. Pero all in all, ay merong treasure kasi nilagyan ng sign eh. Merong treasure pero danger. Merong booby traps. So ito naman, minsan matatakot tayo dito dahil naku, merong kidlat, baka sasabog, di ba? Okay, so pwedeng ganon, pero ang pinaka meaning niya ay araw, ang kidlat ay araw yung matulis. So katulad nito, papuntang kaliwa. Pero hindi natin itabi ang teorya na kidlat nga yan, so baka may sasabog. Pero ang kahulugan niya sa ating dictionary ay show direction. Ayan, so bandang kaliwa siya. Ito naman kakaibang hugis na puso, 'di ba? Hindi sentro yung tulis ng puso eh. Ito. So diyan mo mahalata na siya ay direksyon. So pointer to the treasures. Pointer magtuturo. Itong matulis siya yung arrow. So katulad nito ay nasa kanan. Nasa north southeast, nasa southeast ang item. Bandang kaliwa. I mean that bandang kanan. Okay, kasunod na heart symbol. Ito plain na plain eh. Malinis talaga siya, walang tuldok, walang bilog sa gitna. Ito ay nakatayo to eh, hindi ito sa ibabaw ng bato. Kung sa ibabaw yan ng bato, flat. Sa ibabaw ng bato na malaki, na flat yung ibabaw ng bato at nakakurba yan. So, treasure under the big rock.
under sa kanya. Pero kapag siya nakatayo sa gilid ng bato, nakatayo lang siya na inukit, so ganyan. So, treasure below sa kanyang gilid. Diyan mismo sa sentro. Below ang hukay, ibig sabihin, pwedeng sa front lang talaga siya. Sa front. So kung ganyan na treasure below, yan ay mga small stash or tinatawag na sucker deposits or quick deposit. Yung minadali sa pagbaon, mababaw lang. Kasi treasure below the rock lang siya. Treasure below. Sa baba lang talaga ng sign. Karamihan yan ay 1 meter lang eh. Malalim na yung 2 meters. Kapag ganito na marka na puso. Okay, napakarami talaga ng meaning ng mga puso, no? Mga katiits. So ito, maraming kasama siya ng mga letter C sa gilid niya. So kapag ganito na maraming letter C, ibig sabihin, sa malaking bato na nakaukit yan ay nakapalibot ang item. So tingnan nyo ang kanyang direksyon ng mga letter C. Ang mga letter C ay treasure under the rock yan. So sigurado mayroong mga bato diyan na nakapalibot, 4 na bato, na mayroong marka na letter C ang bawat isa. So kapag ganun, sa mga bato na yun na nakapalibot na may marka na C, bawat bato ay mayroong laman. Treasure around the big rock. Itong puso, ito yung malaking bato. Nakapalibot sa kanya ang 4 na maliliit na deposito or quick deposit or sucker deposits. Ito naman, kakaiba siya na puso, no? Meron siyang parang sa gilid, parang may entrance. So ito ay pointer, ito ay arrow. Nagsasabi na sa bandang kanan. So bandang kanan siya ang item. So bandang kanan ng bato. Kung saan na nakaukit ito, ay bandang kanan ng bato ang i-detect or i-test-dig. Test-dig lang palagi. Mga katiyets, huwag ka agad maghukay ng diretsong malalim, kundi test-dig lamang hanggang 2 to 3 meters lang. Meron talagang makukuha yan ng mga signs. Mga bato na inukit, na man-made, kung hindi man, mga buti ng hapon na kulay brown at green, at kung hindi man, mga jars na kulay white and blue. So yan yung palaging nilalagay nila sa mga mababaw na pagkabaon. Alright, so yan lang ang ating partially lang ha, hindi naman lahat ay narito ang kahulugan ng puso. So this is partial meaning ng mga iba't ibang klaseng puso sa treasure hunting. Alright, so maraming salamat sa nanonood at huwag kalimutan mag-subscribe kung kayo'y bago pa lamang at sa aking mga avid followers. Maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.